Yon, may mga dala silang pagkain para sa hapunan nila. Kainin na lang natin ang kanilang lulutuin at makapagpahinga na sila matapos nun. Ganun ba talaga ang ugali ng ex mo? Ang sungit niya, para bang nakapaka-bitter nito? Mabait yun noon. Hindi ko lang alam kung bakit masungit siya. Siguro ganun nga lang talaga. Nagbabagong isang tao sa sobrang tagal na ng panahon. Natawa si Grace sa sinabing yun ni Winnie. Hindi, Wen. Kakaiba siya eh. Para bang masungit siya sa'yo dahil may nangyari sa nakaraan ninyo? Sabihin mo nga, ikaw ba nakipaghiwalay? Matagal bago nakapagbigay sagot si Winnie, bago to napipilitang tumango. Wala naman sigurong masama kung sabihin niya yon kay Grace. Bukod kasi kay Calix, wala nang ibang nakakaalam pa sa nakaraan ng dalaga. Yon, alam ko na. Kuwang-kuwa ko na eh. May galit yun sa'yo kaya't more sungit yang si Mr. Saavedra. Di kasi naging maganda ang paghihiwalay namin. Wala kaming maayos sa pag-uusap. Kaya nga ganun siya. Bitter. Nasaktan siya kaya siya masungit sa'yo. Ayos lang naman sa akin eh. Naiintindihan ko. Natawa si Grace dahil sa siyang mapagpakumbaba. At ikaw naman, mabait. Hinahayaan mo lang. Alam mo, sa sunod na magkita kayo't sungitan ka niya, sagutin mo na siya. Hindi yung hahayaan mo siyang ginaganon ka. Wala naman yung problema, Grace eh. Kasalanan ko kaya ayos lang. Kasalanan mo kaya naghiwalay kayo? Tumango ang dalaga. Nakipaghiwalay ako kahit ayaw niya. Masyado na kasing magulong sitwasyon namin. Kakalabas lang ni Lola noon sa ospital. Dumagdag pa sa problema ang mama niya. Ibig mong sabihin, hindi maayos ang relasyon mo sa mama niya kaya't nakipaghiwalay ka? Oo, parang gano'n na nga. Hindi ako gusto ng mama niya dahil mahirap lang ako. Na gano'n lang ako samantalang si Philip kakaiba. Hindi kami magka-level. Ay, napabuntong hininga si Grace. Wala ka namang kasalanan doon eh. Ang dapat sisihin yung mama niya. Kumbaga ikaw, nag-let go ka lang para mag-giveaway sa peace ng mama niya. Kahit masasaktan ka, iniisip mo pa rin ang kapakanan ng iba, imbes ng kaligayahan mo. Ayos lang yun. Kung di ko rin ginawa yun, baka hindi kami magiging successful. Baka hanggang ngayon, inaadlangan pa rin kami ng mama niya. Kaya ayos lang ang naging desisyon ko. Tipid nang umiti ang dalaga bago tuloy ang ayusin ang pinamili nila. Ngunit di nawawala sa isip nito ang nangyaring eksena sa pag-uusap nilang dalawa ni Asher. Di pa rin siya makabawi kung paano naging malamig ang pagtrato sa kanya ng binata. Siguro nga kailangan niyang masanay. Hindi na niya dapat pang asahan ng muli siyang pakikisamahan ni Philip sa maayos na paraan. Kinabukasan, 8:00 pa lang nakanda na sa pag-alis si Winnie. Hindi na siya pumayag pang samahan siya ni Grace dahil aalis din ang tiyahin nito at panandali ang iniwan sa kanyang tindahan sa ibaba. Kaya halos kumbinsin siya ni Grace na wag munang tumuloy kung wala rin siyang makakasamang papunta doon. Tatawagan naman kita kung hindi ako makakatawag. Magpapadala na lang ako ng mensahe. Huwag mo na akong alalahanin pa. Walang nagawa si Grace dahil pumilit ng si Winter na umalis. Nais talaga niyang makausap ang buyer na yon kahit di naman niya yun kilala. Ngunit di naman na masama ang pakiramdam nito. Para bang naramdaman niyang makakausap ito ang buyer ng maayos? Pagkasakay nito ng taxi, mabilis nang pinakita ang address na binigay sa kanya ni Asher kahapon. Kahit medyo kinakabahan siya, pinipilit pa rin ayusin ang sarili habang nagbabiyahe na. Mahigit kalahating oras siguro nang huminto sila sa pamilyar na gate ngayon. Natigilan pa ang dalaga habang tinitingala sa loob ng kotse ang mansong hinintuan nila. Teka po, ito po ba ang address na nakasaad sa papel? Tumango ang taxi driver sa tanong niyang iyon. Ito na nga, iha. Natigilan ang dalaga bago tumango nang wala sa sarili. Nagabot na rin to ng bayad sa driver bago siya tuluyang lumabas ng taxi. Habang nakatayo to sa harap ng gate, iniisip nito, sino ba talaga si Mr. Isaac? Ngunit ang bahay na ito ay napuntahan niya na kahapon kasama na nakilala niyang Reese na may dalang black case din kahapon. Imposible bang kapatid ni Reese ang Isaac na yon? O baka ama niya ni Mr. Isaac? Naitanong na iyon sa sarili bago siya maglakas loob na pindutin ang doorbell. Agad tumingin sa CCTV ang guard upang makita kung sinong taong nasa labas. Na makita niyang pamilyar ang mukha ni Winnie, agad na tong pinagbuksan ng gate at pinapasok. Kayo po pala, ma'am. Inahanap niyo po ba si Sir Reese? Tumango si Winnie kahit hindi naman na talaga si Reese ang hinahanap. Ngunit itatanong lamang ni Winnie kay Reese kung sino ba talaga si Mr. Isaac na nasabi ni Asher sa kanya. Nasa loob na rin po siya, kasama nitong kanyang ama. Dahil sa narinig niyang iyon, biglang naisip ni Winnie na baka ang Isaac na iyon ay ama ni Reese.
Kung ganon, matanda na ang buyer ng paaralan? Makakausap ko ba siya na maayos? Hindi niya yun maiwasang itanong bago siya igaya ng gwardya, papasok sa loob. Agad siyang nakita ng kasambahay pagkapasok pa lamang ito. Nakangiti na agad namang nangginang bago niya ito salubungin. Nako, iha, bumalik ka. Sabi ko na nga ba't may something kayo ni sir? Pilit ng ngiti lang ginawad ni Winnie bago ilibot ang tingin sa kabuuan ng lugar. Nasaan po pala si Riz? Dahil sa tanong niyang iyon, tuluyan ng nangiti ang ginang dahil sa iba ang nasa isip niya. Di na rin naman na nakasagot pa ang kasambahay dahil biglaan na ang pagsulpot ni Riz sa likuran niya. Why are you looking for me? Mabilis na pasilap si Winnie sa binatang nakapantalon lamang ngayon. Isang navy blue na t-shirt lamang ang suot niya at mukhang wala itong lakad ngayon. Good morning. Nauutal ang dalaga bago to yumuko. May nais lamang sana akong itanong sa'yo. Tumitig lang sa kanya ang binata bago to mag-angat ng tingin. Binaliwala niya rin ang sinabi ni Winnie dahil lumapit ito sa dalaga, sabay hawak sa kamay nito upang tingnan muli ang siko niya. Baka mas lalo yatang namaga ito. Sinulyapan din ni Winnie ang kanyang siko. Namamaga ngayon at mas lalo pang namula. Hindi rin niya iyon maigalaw ng maayos dahil tila ba may nahihilang ugat pag ginagawa niya yon. Hindi mo pa ba pinatingin to sa doktor? Umiling si Winnie. Hindi. Ayos lang naman to mawawala din yan. No. Hindi yan mawawala hanggat di ka nakakainom ng gamot. Kailangan mo magpa-check up, ipa-x-ray para malaman natin kung hindi ka ba nabalian. Walang nasabi si Winnie nang tumalikod na si Riz. Hindi naman sana yun ang pakay niya, ngunit yun na ang nangyari. Balak lamang sana niyang alamin kung sino bang tinutukoy ni Asher na buyer bago igiya ng kasambahay si Winnie sa sala. Lumabas na ang senyor dahilan upang makita nito ang dalaga. Kapwa sila natigilan dahil sa sobrang tagal ng panahong lumipas, muli pala silang magkikita. Winnie? Nangiti si Winnie dahil sa nakita nito. Mr. Montelucas. Matapos ngang sabihin niya ng dalaga, sumulpot muli si Riz kung sa nagtataka ito kung bakit kilala ng ama niya ang dalaga habang siya hindi nito matandaan kung naitanong ba niya ang pangalan ni Winnie kahapon. Did you know her dad? Di maiwasang itanong yun ni Riz dahilan upang mabaling ang atensyon ni Winnie dito. Kung ganon, ito ang sinasabing anak ng boss niya na nais niyang makilala. Ngunit dahil nag-resign to sa trabaho, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang anak ng CEO. Yes, this is Winnie Lin, the best employee that I told you last 6 years ago. Sinulya pa ni Riz ang dalaga nang hindi rin makapaniwala sa nangyayari dito. What a small world. Yes, this is unexpected. So, how did you meet my son Isaac? Napamaang si Winnie dahil sa narinig niyang tanong na nanggaling kay Mr. Montelucas. Isaac po? Natawa si Riz sa tanong ng dalaga. Dahil doon sinulyapan siyang muli ni Winnie dahilan upang maglahad na ng kamay ang binata. I am sorry if I did not introduce myself properly. By the way, I am Riz Isaac Montelucas. Ikaw si Isaac? Nangunot ang noo ng binata dahil sa tanong niyang iyon. Hindi nito malaman kung bakit kanina pang nauutal ang dalaga kung kahapon ngay ang taray niya. Nakakagulat ba ang pangalan ko? Natigilan si Winnie bago makausap ng 2 beses. Hindi niya maitago ang gulat. Nanatamo nito dahil hindi niya inaasahan na ang nakikita nito na si Riz at Isaac ay iisa lamang. Buong akala pa naman niya baka magkapatid sila o mag-ama. Hindi ko lang inaasahan na ikaw palang anak ni Mr. Montelucas? Bagang natawa si Riz bago bumaling sa kanyang ama. Mas gwapo ba ako kay Daddy kaya hindi mo inaasahan ng anak niya ako? Wala akong sinasabing ganon. Tumingin ang dalaga sa senyor na ngayon nakangiti lamang sa kanila. Hindi po yun ang nasa isip ko, sir. Tumango ang senyor. You can call me Tito Roland, iha? Hindi nakapagbigay imik ang dalaga sa sinabing iyon ng senyor. Tumango lang ito bago ngumiti ng pilit. By the way, she's the girl that I mentioned to you yesterday. Nasugatan lang ang siko niya kaya't napatingin siya sa doktor. Dahil sa sinabi niyo ni Riz, mabilis na nag-alala ang senyor bago nito nilapitan ang dalaga. Inawakan nito ang kamay niya. Maingat na sinilip ang sugat nito. Dahil naitukod niya yun kahapon, malaki ang pagkakasugat nito. Dahil sa lakas ng pagbagsak ng dalaga, namamaga ito at mas lalo pang namumula. Bakit mo kasi ginawa yun? Maaari kang mapahamak? Pilit nang umiti ang dalaga sa pag-aalala ng senyor. Ayos lang naman po ako. At least po nabawi ni Riz ang mga pera.
Bumuntong hininga ang senyor. Sa tingin ng dalaga nasa 60 plus na ito, ngunit hindi naman nahalata ang katandaan ito dahil nga sa maayos ang kanyang kasuotan. Sa tingin niya kasing edaran lang ito ng papa niya na nasa 61 na. Medyo tumatanda na rin ang ama ni Winnie habang siya nasa edad 20 pasado na. Kailangan niyang matingnan to. Baka may infection to sa loob at mas lalo pang mamaga. Umiling si Winnie sa sinabing iyon ng senyor. Nako sir, wag na po. Hindi na yan kailangan. May itatanong lang po sana ako kay Riz kahit nandito ko. Tumaas ang kilay ng binata dahil sa sinabi niyang iyon. If you can't come with me today, I won't answer your question. Napamaang ang dalaga sa kondisyon niyang iyon. Hindi na rin niya hinintay ang binata makapagsalita dahil tumalikod na ito at naglakad na palabas ng sala. Dahil doon napapabuntong hininga tuloy si Winnie bago bumaling ng tingin si Ronald. Mauna na po ako. Masaya po ako makita kayong muli. Ngumiti ang senyor bago tumango. Pagpasensya mo na lang ang anak ko. Pinaglihi kasi yun sa sama ng loob kaya ang sungit. Natawa si Winnie sa sinabing iyon. Naalala din ito ang sinabi ni Asher na mahirap daw kausapin si Isaac. Hindi na nga siya magtataka kung bakit nasabi niya iyon. Napakasungit nga naman kasi ni Riz, ngunit no choice pa rin si Winnie. Sige po, ayos lang yon. Mauna na po kami. Tumango ang senyor. Sa pamamaan ng dalaga, nagmamadali din kasi si Winnie na habulin si Riz na nasa labas na. Pagkalabas niya ng gate, nakita niya itong nakasakay na sa kotse ni Riz. Sa lubong ang kilay nito habang sinisilip siya ng dalaga. Kung di lang bumusina ang binata, hindi kikilos si Winnie upang makasakay ng kotse. Bakit bang tagal mo? Nangulot ang nonong dalaga sa tanong niyang iyon. Hindi pa ba nauubos ang kasungitan ng lalaking to? Bakit ba kasi hinintay mo pa ako? Di naman na kailangan ipagamot mo pa ako eh. Gagaling din to. Akala ko ba may itatanong ka sa akin? I think it is important, right? Hindi ka naman pupunta dito kung hindi. O baka gusto mo lang ako makita ulit. Natigilan si Winnie sa sinabi niyang iyon. Nais pa sana niyang pagtawanan ang binata, ngunit pinigilan niya iyon dahil nakikita nitong seryoso si Riz. Importante ngang itatanong ko, pero hindi yun sa dahil nais kitang makita. Hindi ko rin inaasahan ang address na binigay ni Asher ito palang bahay ninyo. Nangunot ang noo ni Riz sa sinabi niyang iyon. Asher? Oo, yung CEO ng Artificial Extreme. May kailangan kasi akong malaman tungkol sa rason ng buyer kung ba't bibili nito ang paaralan sa probinsya namin. Hindi mawawala ang pagkakakulot ng noo ni Riz dahil sa sinabi ng dalaga. Pumaling pang ulo niya dahil iniisip ito ang taga-probinsya pala ang babaeng kaharap niya. So, you wanna know my reason? Napakurap ang dalaga. Ikaw nga si Mr. Isaac, ang totoong buyer ng lupa? Ako nga. Naparunok ang dalaga sa diretsong sagot niyang iyon. Di nito inaasang makakaharap niya talaga ang totoong buyer ng lupa. Ang buong akala niya mahihirapan siya. Akala nito hindi niya makakausap ang nasabing Mr. Isaac. Yun pala si Riz lang ang buyer. Ang anak ng CEO doon sa kumpanya na pinagtatrabahuhan niya noon. But, we need to go to the hospital first. Alam mo, kargo kong nangyari sa'yo kahapon. Ako rin ang mananagutan dyan sa sugat mo dahil tinulungan mo ko. So you just need to cooperate with me. Pabor din naman siguro sa'yo ang gumaling. Sa haba ng sinabi niyo ng binata, walang naisagot si Winnie kundi pananahimik lamang ang kanyang ginawa. Dahil sa kawalang imik nito, binuhay ng binata ang makina upang lumisa na. Nagtungo sila sa pinakamalapit na ospital. Dahil kilala na doon si Riz, agad nang inasikaso si Winnie upang magamot muli ang sugat niya. Nasabi rin ng binata na nais niyang ipa-x-ray ang siko nito upang malaman kung anong sanhi ng pamamaga noon. Wala ka bang trabaho? Hindi mo na ako kailangan samahan eh. Kaya ko nang umuwi. Tumaas ang kilay ng binata habang nakaupo sila sa waiting area. Hinihintay nilang resulta ng x-ray nito para makita nila kung may bali ba o sadyang namamaga lamang yon dahil sa sugat. Hindi ba't sinabi kong pananagutan kita? Will you stop pushing me to go home? Ikaw na nga itong tinutulungan. Sa isip na lang natawa si Winnie dahil sa sinabi niyang iyon. Iniisip ito na kung tutulong nga siya, di dapat wag na siyang gaano magsalita. And besides, you need to do something to me, right? How would you know the reason if I'm going home and leave you here? Babalik ka ulit sa bahay? Papagurin mo ulit ang sarili mo. Hindi sa ganon. Masyado kasing mahaba ang oras na ilalaan mo dito. Kung nag-usap lang tayo sa bahay ninyo ngayon, kanina pa tapos na tayo. Hindi ko rin naman sasagutin ang tanong mo eh. Kung hindi tayo pupunta dito, alam mo, pwedeng ma-infection yung sugat mo.
At oras na mangyari yon, sino ang di makukonsensya? Nag-iwas ng tingin ang dalaga. May ilang bisita rito na pinagtitinginan sila dahil sa kanilang pagtatalo. Para humupa ang usapan nila, hindi na lamang siya nagsalita. Tumahimik na lamang ang dalaga at humupa ng usapan nila. Naghihintay kasama niya si Riz. Ilang minuto lamang naman ang lumipas nang lumabas na ang resulta. Gaya ng inaasahan ni Winnie, wala naman ng negative results. Namamagalang yun dahil hindi siya umiinom ng gamot para gumaling to. Pwede rin namang mag-cause ng infection sa pamamaga nito kung hindi pa niya pinatingnan iyon sa doktor. Kaya't na mabigyan na ito ng gamot at ng ointment, agaran ng binayaran ni Riz ang binili nila bago sila umalis. Nasa kotse na sila ngunit wala pa rin nagsasalita sa dalawa. Pumapaibabaw pa rin ang katahimikan dahil nahihiya si Winnie sa ginawang pagpapasuri sa kanya ni Riz. Samantalang ang binata, walang balak magsalita kung di magtatanong sa dalaga. Muli silang nakabalik sa mansyon ng mga Montelucas. Nang bumaba si Riz, walang naging imik. Iniwan lang niyang nakasakay sa loob si Winnie dahil iniisip naman niya na sa susunod na ito dahil may kailangan ng dalaga sa kanya at yun na nga ang nangyari. Bumaba ang dalaga kahit na medyo naiirita sa ugali ng binata. Wala rin naman siyang pagpipilian kung hindi kumbinsihin ito at habaan ng pasensya niya para maging maayos na ang lahat. May 1 buwan lamang siya upang manatili dito. Matapos na ibabalik na silang muli sa probinsya dahil kailangan niya ng magtrabaho. Kamusta naman na si Winnie? Pagkapasok para ng dalaga, yun na ang narinig niya kay Senyor na ngayon nakaupo sa sala. Halatang naghihintay ito sa kanilang pagbalik kaya dito na naisipang dumiretso ni Riz. Kahit pwede na silang mag-usap sa isang coffee shop. Dahil nakita na nitong pumasok ang dalaga, si Senyor Roland na ang tumayo upang lapitan ang dalaga. Giniya niya ito paupo bago utusan ng isang kasambahay na gawan siya ng maiinom. Ayos lang naman ba ang resulta? Tumango si Winter. Nakangiti ito. Opo, ayos lang po. Wala naman pong problema. Mabuti naman at ganon. Ayos lang na naagapan kagad yung sugat mo. Pag di nagamot yan, sigurado matagal na gamutan ang daranasin mo. Tipid nang umiti ang dalaga dahil sa concern nitong tinig. Salamat po sa pag-aalala, sir. Natawa ang senyor dahil sa muling pagtawag ni Winnie sa ganoong pangalan. Pasensya na po, hindi lang po kasi ako sanay. Masanay ka na ngayon. Alam mo, natutuwa ako dahil nagkakilala kayo ng anak ko. Tadhana na mismong gumagawa ng daan para lang magkita kayo. Hindi ba't napaka-unexpected ng araw na to? Pilit ng ngiti muli ang ginawad ng dalaga. Pasimple pa siyang sumulyap sa binata at doon nahuli niya tong nakatingin sa kanya. Pinagtaasan lang siya nito ng kilay, kaya siya rin ang unang nag-iwas ang tingin. Alam kong may pag-uusapan kayo ni Isaac. Mauna na ako sa inyo. Tumayo ang senyor bago nito balingan ng tingin ang anak. Huwag mong masyadong sinusungitan itong si Winnie. Mabait na babae yan. Ayusin mo ang ugali mo. Kinagat ni Winnie ang labi dahil sa pagpapaalala ng ama nito sa binata. Pinagpipilian niyang matawa hanggang sa tuluyang magpaalam sa kanila ang senyor. Are you laughing? Nagangat ng tingin si Winnie at pilit na binigyang kaseryosohan ng kanyang mukha. Ha? I don't have work today. I am not that busy so we can have a long talk today. Di nakasagot ang dalaga nang sabihin niya iyon. Dumating din ang kasambahay nila na may dalang merienda at maiinom. Dahil doon, saglit na nabaling doon ang atensyon ng binata. Ngunit ilang segundo rin ay mulang tumingin to sa kanya. Akala ko ba may itatanong ka? You can start now para matapos na tayo? Napapakurap ang dalaga bago tumango. Humugot to ng mahabang pahinga habang nakatingin sa binata na kumakain sa hapagkainan. Isa akong guro sa paaralang bibilhin mo. Dahil sa paunang anas na sinabi ng dalaga, natigilan ang binata sa kanyang pagkagat, dahan-dahang nagangat ng tingin kay Winnie. Di niya inaasahan na isang guro ang babaeng kaharap niya at mas malala pa doon. Isa siyang guro sa paaralang gigibain sa sunod na buwan. Bilang isang guro ng paaralang iyon, hindi ako sang-ayon sa desisyong gibain ito at magpatayo ng bago. Alam kong mas maganda kung bagong paaralan ngunit magagawa ng paraan para iparenovate ang bawat gusali. Mas importante pa rin ang gusaling kinalakahan ko na. Kung may sumang-ayon man sa plano ninyo, mas marami namang tao ang nalulungkot at isa na ako doon. 2 beses napakurap ang binata habang nakatitig dito.
Kalaunay nagbaba siya ng tingin bago ilapag ang hawak na pagkain. Tumango siya ng 2 beses bago ito bumuntong hininga. Actually, this is not my idea. Nagsuggest lang kasi si Daddy na mag-build a new business sa lugar niyo. Although the place is not good to be a good spot, kaya hindi na ako umangal pa. We tried to get to that place for the help of Mr. Saavedra and Miss Patria. We are a team here.